Maraming salamat sa pagbisita sa akin channel. Ang Kalusugan Tips Lie, ang iyong mapagkakatiwalaang kapartner sa kalusugan, bibigyan kita ng simple, praktikal, at madaling sundin na health tips para sa pangaraw-araw na buhay. Magkasama tayong mag-explore ng mga tips sa nutrisyon, ehersisyo, mental well-being, at iba pang mga bagay na makakatulong sa iyo na maging mas malusog at mas masaya. I-subscribe na at samahan mo ako sa bawat hakbang tungo sa mas aktibong buhay. Ang tanong, bakit ba nagkakaroon ng fatty liver ang isang tao? Matanda man o bata, iyan po ang ating tatalakayin natin sa araw na ito at bibigyan kita ng libreng mga health tips kung paano maiiwasan magkaroon ng ganitong sakit. Ano nga ba ang trabaho ng atay sa ating katawan? Ang atay ay isa sa mga pinakamahalagang organ ng katawan. Ito ang nagsisilbing chemical factory na nagpapanatili ng balanse sa maraming proseso. Narito ang ilan sa mga pangunahing tungkulin nito. Paggawa ng apdo, tumutulong sa pagtunaw at pagsipsip ng mga taba. Metabolismo ng mga sustansya, nagko-convert ng carbohydrates, protina, at taba sa enerhiya o imbakan. Ang atay ay nag-aalis ng mga lason, alkohol, at mga basurang produkto mula sa dugo. Ito rin ang imbakan ng glycogen, bitamina, at mineral at naglalagay ng reserba na maaaring gamitin kapag kailangan. Siya rin ang produksyon ng mga protina ng dugo, tulad ng albumin at mga clotting factor na mahalaga sa paghinto ng pagdurugo. Sa kabuuan, ang atay ang nagpapanatili ng homeostasis sa pamamagitan ng pag-regulate ng kemikal na komposisyon ng ating dugo. Ang atay ay sensitibo sa ilang uri ng pagkain, lalo na kapag labis ang pagkonsumo. Narito ang mga pagkain na karaniwang itinuturing na nakakasira sa atay: mataas sa taba at kolesterol, pritong pagkain, fast food, at matatabang karne. Mga inuming may alkohol, labis na pag-inom ay direktang nagdudulot ng pinsala. Mga matamis na inumin at pagkain katulad ng soft drinks, soda, candy, at mga produktong may mataas na fructose, na prosesong pagkain tulad ng instant noodles, delatang produkto, at mga additives. Ang sobrang asin ay maaaring magpalata ng pag-iipon ng tubig at magpataas ng presyon sa atay. Bagaman hindi lahat ng pagkain ay ganap na ipinagbabawal, ang pagkain ng mga ito sa katamtaman at pagsasama ng masustansyang pagkain, gulay, prutas, whole grains, at lean protein ay nakakatulong upang mapanatiling malusog ang atay. Kung may alalahanin ka tungkol sa kalagan ng iyong atay, pinakamahusay na kumonsulta ka sa iyong doktor. Bakit masama ang malimit na pagkain pinirito? Dahil ito ay may mataas sa saturated at trans fat na nagdudulot ng fatty liver at nagreresulta ng pamamaga. Sobrang calories na nagreresulta ng overweight at insulin resistance, ito ay dalawang risk factor para sa liver disease. Nabubuo ang acrylamide kapag pinipirito sa mataas na temperatura, na nagpapataas ng oxidative stress at pinsala sa mga selula ng atay. Sa madaling salita, ang labis na pagkain ng pritong ay nag-overload sa atay at nagpapabilis ng pagkasira nito. Kung paminsan-minsan lang at may balance na dieta, hindi gaanong problema, pero regular na pagkonsumo ay dapat ilimit. Narito ang ilang madaling sundin na tips para panatilihin malusog ang atay mo. Umiwas sa labis na alak. Kahit isang baso araw-araw ay maaaring magpahirap sa atay. Kumain ng balanced diet, maraming gulay, prutas, whole grains at lean protein. Panatilihin ang tamang timbang. Ang sobrang taba sa katawan ay nagdudulot ng fatty liver. Regular na ehersisyo, kahit 30 minutos na brisk walking o pagbike 3 beses sa isang linggo ay nakakatulong. Uminom ng sapat na tubig, ito ay tumutulong ito sa pag-flush ng mga dumi at toxin. Iwasan ang hindi kinakailangang mga gamot o supplement, lalo na ang mataas na dosage ng paracetamol o mga fat burner na walang reseta. Magpa-check up ka ng regular na liver function test ay mahalaga, lalo na kung may family history ng liver disease. Kung may natutuhan ka sa aking channel ay i-press na ang like, notification bell at subscriber button sa baba upang updated ka sa mga health tips na susunod kong i-upload. Maraming salamat po.